continue to worship our Lord. Let's draw close. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I Jesus, for the reason that I live. Thank you, Father. Let's sing I will worship. I will worship. I will worship you. Once again, I will worship you. I will worship you. Let's sing I will worship. I will worship you. I will worship you. For the rest of the worship, I will Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stand. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Join me in prayer, church. Lord, thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the wonderful time that you've given us. Thank you, Lord, for always the opportunity to gather in your name, Lord God. And once again, Lord, continue to remove any distractions, Lord God, na makakahadlang po sa amin, Lord, to truly, genuinely worship you, Lord God. And Lord, for this morning, as we celebrate, Lord, the joy of our salvation by gathering and praising, singing songs of praise to you, Father. We also pray sa mga kapatid po namin na may sakit, Panginoon. Patuloy niyo silang i-touch, Lord God, with your healing grace, Father, and continue to give them strength, Lord God. And for us here today, continue to give us good health and also renewal of strength to our families and loved ones, Panginoon. And as we continue our fellowship for today, also prepare our hearts as well as we hear your word, as we apply it to our everyday lives, Panginoon. And as we face, Lord, yung mga changes, Lord, sa aming church name for the upcoming weeks, Lord, help us to be always on our feet. Help us to be humble, Panginoon, with the humility that Jesus showed us as we be Christ-like, Panginoon. Hindi lang po dito sa church, Lord, kundi lalo, Lord, when we step out of this building, Lord God, in our homes, in our communities, Lord God, that we be light and salt to others, Panginoon. And as we apply your word of truth for today, help us to always put it in our hearts, in our minds, Lord God, and growing and having a deep relationship with you as we go along, and as we continue to study our discipleship making, Lord God. Help us to be more committed with our resources and time to fully have a
discipleship making church, Lord God. Because that's your commandment, Lord God, to go and make disciples of all nations and baptize them in the name of our Lord Jesus Christ. And once again, Lord God, continue to guide us and protect us all throughout the day and for the weeks to come. And we also want to pray each of one na nandito, Lord, their personal requests and supplications to you, Lord God, that you have always your will and your time, Lord God, to show and to give in our lives, Lord. And we thank you, Lord, that your faithfulness to us are always evident, Lord God, and always lagi namin nararanasan. Once again, Lord, we always thank you, Lord, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Of course, magandang umaga po ulit sa ating lahat. At kanina pinag-pray ng kapatid na Carmel, ang ating mga kapatid na may karamdaman sapagkat parang puso yung trangkaso, no? Ang alam ko ay mga kapatid na Dennis, ganoon din si Naram, at nag-message sa akin ang kapatid na Alay, mayroon din siyang trangkaso, parang puso, mga ubo at sipon. Binabati ko po yung pinaka-news ko po. Alam ko nandito sila, kapatid ni SJ, tsaka ni Raya. Alam ko magsa-Sunday school sila. Palakpakan po natin, okay? At sila po ay tumutulong dun po sa ating Sunday school. At kumusta inyo nga po yung inyong katabi, kaharap, sa likod. At sabihin po ninyo, pagpalayan kayo ng ating Panginoon ngayong umaga. At welcome din sa bagong kasama natin, kasama ng kaibigan at kamilanan ng kapatid Dati. So welcome po. Ayan. At sa inyo, first Sunday nyo na yun naka-attend. At kumusta po kayo dyan sa likod? Okay ba kayo dyan? Mainit o tama lang? Okay, praise the Lord. Okay. At parang nagpapalit-palit ang mga members, ano? Yung iba, minsan dumarating at siguro alam nila na baka mamaya wala sila maupuan, hindi tayo nagkakasabay-sabay. At hopefully, Lord willing, ay tayo po ay magkaroon ng medyo mas malaki at permanenteng lugar. At yan po ba yung amen? Amen! Okay, so palpakan po natin, ano ha? At naniniwala po tayo na walang anumang pwedeng humadlan sa mga plano at gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sapagkat wala po tayong ibang layunin kung hindi itaguyod po ang gawain para sa panglati ng ating Panginoon, para sa kanyang mga anak. Salamat sa prayer kanina. Kanina binanggit, disciple making. Ano po, yun po yung ating tatalakayin ngayon. Sapagkat isa po sa core group natin ay disciple making. Yan, kung ako nagkakamali, ang apat na yata ito, sapagkat una ay yung the Word of God, no? Ang Bible ay ang salita ng Diyos, siya yung sinasabi natin supreme authority po sa ating buhay, sa ating church, at sa bawat pamumuhay po natin. Pangalawa, adoration, nakabisado ko na, ay ang ating pagpuri sa ating Panginoon. Yung pangatlo, discipleship. Yan yung tinalaki natin na Sunday, ngayon naman ay disciple making. So, ibig sabihin, kung ako'y alagad, dapat ako po ay tumutulong at ginagamit ng Panginoon sa paggawa ng mga alagad. Kasi inutos ng Panginoon that we should make disciples. Naniniwala po ako na marami sa atin ay mga alagad na ng ating Panginoon. Amen po? Pakitaas nga ng kamay yung alagad at disipulo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yes, hindi lamang siya believer, hindi lamang siya Christian kung hindi siya ay alagad ng ating Panginoon. Ibig sabihin, matetes, learner, follower ng ating Panginoon. So tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi po ng simbahan, hindi po ng pastor o ng elder o ng sinuman. Ang sinusundan po natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Mukhang mahirap basahin sa baba, pero ang sabi po dyan sa Proverbs 27:17, ewan ko nakikita nyo, iron sharpens iron,
And one man sharpens another. Nung nabasa ko po ito, ay tamang-tama po yan doon sa tinatawag na disciple making. Pakisabi na, disciple making. Kasi ang magkakasama ay yung mga anak ng Diyos. At sila ay nagbibigay ng kalakasan at karunungan, pinatatalim, pinatatalas, no, yung kaalaman natin sa ating pagkakilala sa Diyos sa pagitan ng kanyang mga salita at pinalalalim niya ang relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa bawat isa. Amen po? Ibig sabihin, natataguyod po at gumaganda at lumalalim yung relasyon natin, hindi lamang sa Diyos, kung hindi sa bawat isa. Nung binabasa ko po yan kanina umaga, nag-iisip ako, naalala ko po nung ako ay high school, third year high school specifically. Ang hirap na hirap kami magkakaeskwela, yung subject na trigo. Alam po yung trigo? Hindi po yung kinakain na trigo yun eh. Ito, trigonometry. Naalala ko kasi, kaya ako naalala, hindi ko malimutan, mahina ako dyan eh, sa math eh. Sino dito ang mahina sa math? Oh, ang dami, no? Tatlo lang tayo, no? Yung magaling sa math, yung iba, ayaw tasin, no? Tama, no? Meron talagang magaling sa math. Ang galing, grabe. Pag tinignan ko, A1, A2, A2, tapos pag nagagaling sa likod, saan kinukuha yan? Ngayon, nung high school kami, trigonometry, magkakasama kaming mahihina. Kasi hindi namin alam. Ang problema, may assignment kami. No? Siyempre, sa trigonometry. Trigo, may assignment. Pagkatapos nun, hindi naman ako pwede tanongin ang nanay at tatay namin. Bakit? Kung nga kami, hindi alam eh. Papatunaw ko sa nanay ko, sa tatay ko, tayo, ano ba natapos mo? Grade 3 lang yata, may grade 4. So, hindi nila alam. Ano ba yung trigo niyan? At ngayon, naisip namin, yung at least marunong dun sa klase, kinausap namin. Turuan mo kami. So, naalala ko, Bacon, nagsama-sama kami, tinuro kami sa mga assignment namin. Siguro 5 or 6, 7, dumadami nga eh. Ngayon, tuwing magkakaroon kami ng assignment, in-explain niya, actually, mas natutunan namin dun sa kaeskwela namin kaysa kay teacher. Yan mo, kasi naitatanong mo eh, bakit ganito, sa teacher, hindi. Kakaroon nila. Nahiya ka magtanong. Pero ito, naitatanong namin, na-explain niya. Naku, ang galing pagkatapos ko. Halos matapos ang klase, first honor kami lahat eh. Ibig sabihin, kahit pa paano, nakaalpas kami. Pero ang nakita ko ito, habang ginagawa, kaming magkakaeskwela, kasama yung nagtuturo, maging magkakaibigan kami. No? In fact, mayroon pa nga kami nakasama, section 1 sila kasi kung ako nagkakamali, para section 3 kami, no? So, naturo kami na improve yung relasyon namin. At natuto pa kami. And imagine, sa church, dapat nangyayari yan. Na kung meron tayong problema, meron tayong mga spiritual na mga struggle, ang unang lalapitan natin ay mga kapatid sa ating Panginoon. Hindi naman pwede ang basta, iba na, walang pananampalataya at pagkakilala at pagkaalam ng salita ng Diyos. Kung hindi, anong ituturo niya sa atin? Kasi po, tayo ay disciple, clearly speaking, alagad po tayo ng ating Panginoon at ng kanyang mga salita at ng kanyang mga turo. Kaya ang mga turo at filosofiya po natin ay dapat founded ng Scripture. Meron po kaming ginawa, kasama po ng mga leaders at kapatid na Dylan, sa New Creation in Christ Church, yung disciple making ministry po natin, meron po tayong vision statement. Okay? As a church, meron po tayo yan, pero as part ng disciple making ministry, ang vision statement natin ay ito. Kaya niyong basahin? O sige, kailangan bumabasa tayo lahat ha. Again, pag hindi bumasa, walang Morgan King. Again, yun lang naman eh. To be a church, 1 to ready, may mga nasa likod eh. Go! To be a church, ready to ready, strong-minded, remember, actively involved in disciple making, fulfilling the great mission within the community and beyond. Yun, ang ganda. In fact, may legacy of faith. Ibig sabihin, nagtutuloy-tuloy yung inangkin natin na pananampalataya, tinanggap natin sa ating Panginoon,
kailangan magtuloy-tuloy po yan sa iba. Is founded on every member. Sino po ang mga member? Tayo. At ang sabi, being actively involved, ayun, eto mabigat, in disciple making, fulfilling the Great Commission within the community and beyond. Ganda. Ibig sabihin, lahat tayo bilang miyembro ng quote-unquote NCCC, involved tayo doon sa disciple making. So, you are not just a disciple, but you are involved. Kasali ka doon sa disciple making. Gagawa ka. Kasama ka na doon sa pagdidisipulo. Dati, disipulo ka, ngayon nagdidisipulo ka. Tanong, okay po ba yun? Gusto niyo po ba yun? Ready po ba kayo? Kasi bakit? Kasi inutos ng Panginoon. O ito, paalala na naman. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, di ba? Ang authority binigay sa Kanya sa langit at sa lupa. At ang sabi niya, go therefore and make, disciples of all nations. Yung nation sa Greek, ethne. Na ang ibig sabihin, various people. So ibig sabihin, sa iba't ibang mga tao. O, sa bansa lang natin, maraming iba't ibang mga tao dito na pwede nating sharean. Di ba? Meron dito mga Chinese, may Indian, may siyempre maraming Pilipino. Ibig sabihin, tayo po ay susunod sa utos ng ating Panginoon. Kasi po, ang Panginoon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, go and make disciples. O sabihin sa katabi mo, go and make disciples. O sige, lumakad ka na. Ha? Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo po, ang siyang nagbigay ng utos. Jesus Christ is the one giving the commission. Jesus Christ is the one giving the commission. The incarnate Word, Jesus, is described as the Word made flesh, the ultimate revelation of God to humanity. This makes him the supreme authority on the teachings that disciples are to pass on. So, ang Panginoon, meron po siyang kapangyarihan at autoridad sa buhay natin. Kaya wala po tayo magagawa kung hindi sumunod. Sapagkat ang nag-utos po sa atin ay yung pinaka-mataas. Walang iba ang ating Panginoon. Ang kapangyarihan niya, ang autoridad niya, from heaven, at maging dito sa lupa, at pagkatapos ang sabi niya, go and make disciples. Siya po ay nabuhay na maguli. The resurrected Lord is the one who is giving the commission. The commission is given after Jesus' resurrection, which is the foundation or cornerstone of Christian faith. His victory over death not only proves his divinity, but also gives us the assurance that his promises, including the promise to be with you always. So ang ating Panginoon po, nung pagkabuhay na maguli, saka po niya inutos. Bago po siya kumanik, nung siya po nabuhay, inutusan niya mga alagad. At ipinangako niya, sabi niya, ako ay sasama sa inyo palagi. So sa akin pong pagsunod sa Kanya, kasama po natin ang ating Panginoon Jesus. Amen po? Kaya po, halimbawa, meron kang wini-witnessan, meron kang Bible study, meron kayong group, whether kayo 2 o 3 o higit pa, kasama po ang ating Panginoon. Kasi sabi po, di ba, 1 o 2 o 3 na nagsasama-sama, ang sabi niya, I am in the midst of them. So, kasama po natin siya. Alam mo, minsan, hindi natin sinasampalatayan na nandun siya. Kasi ako po may karanasan, no? Ako po ay nagbabible study sa isang bahay. No? At doon po sa aking binabible study yan, may kasama po ako na ngayon po nagpapastor na rin. At pagkatapos may kasama pa po kami 2 tao na sa isang pamilya, nagbabible study kami, banda rito po sa Angono. Nakakatakot kasi po yung binabible study namin, ang daming mga nakatayong mga rebulto. Hindi naman po isa, hindi ko alam kung taguan ng rebulto. Napakarami po. Pag tingin mo pa lang sa sala, sa kwarto, hindi lamang po isa, marami po talaga. Mukhang active yung may-ari, yung babae,
doon sa tinatawag na kanilang relihiyon. Hindi ko alam kung Catholic o whatever, kasi parang medyo iba siya eh. Pero kami nagbabago study. While having Bible study, ito pala'y naggagamot. Yung bang parang sinasapian, nakakatakot. Habang nagba-Bible study, ayun, medyo parang nag-time po niya, naghihiwa po siya ng sibuyas habang kami nagba-Bible study. Naghiwa. Tapos mamaya yung kutsilyo po naman, natutuloy. Tapos mamaya natatakot na po kami. Siguro po ng time ko yan, baka kung nagkakamali, baka 18, 19 o gano'n. Nakakatakot po. No? Tapos sinawag namin yung missionary namin. Tapos kinasa-out niya. Nag-make struggle ng spirit. Pero alam mo, later on, pagkatapos, sabi ko, nasa ng pananampalataya natin? Kasama natin ang ating Panginoon. Wala tayong dapat katakutan. In fact, ini-evade ko, ayoko nang maranasan yun. Yun ang pinakamahirap. Sabi ko, Lord, ayoko. Until one time, after so many years, naka-experience ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa. Kapagkat meron po kami member doon na kung saan yung katulong po niya, nasiran niya, naging Kristiyano. Yung pala, may bitterness siya. Dahilan ito ay parang yung kanyang magiging asawa, iniwanan siya. So, very bitter. Nagkaroon siya ng struggle spiritually. Ganun pala, kapag pumasok ang Espiritu ng Diyos, at pagkatapos nandun yung Espiritu at hindi ka willing, nagkakaroon ng paglaban, hanggang later on, kinumit niya. Ako po, akong pumunta ron. Gaya. Pero nakita ko, ang realidad po ng enemy ay nandyan. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, kaya nakita sa akin, kung gaano siya makapangyarihan. Ang point dyan, ito. Kasama po natin ang ating Panginoon saan man tayo, anuman ang ating karanasan. Amen po? Maging sa kalungkutan, maging anuman, kasama po. Hindi ka nag-iisa. Okay? Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon, kasama tayo. Hindi tayo iiwan ni ano? Ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Tandaan po natin. In the context of the Great Commission, Jesus stands as the ultimate disciple maker. Sino po pinaka-ultimate disciple maker? Ang ating Panginoon Jesus. He is the master teacher. The exemplar of what it means to invest in the lives of others for the spiritual growth and maturity. Sa madaling salita, ang sinusundan po natin ng ating Panginoon Jesus, hindi lamang pala siya basta nagutos lang. Kasi po, ipinakita ng ating Panginoon Jesus sa kanyang buhay at kung papaano siya mag-invest ng kanyang buhay at oras sa kanyang mga alagad. Amen po? So, yung pong salitang invest, napakaganda. Ibig sabihin, invest na tayo po ay mag-isa, mag-invest po tayo doon sa ibang mga kapatid. Kasi po, yan po ang talagang kailangan dyan eh. No? At ang sabi, Jesus didn't just teach. He lived alongside His disciples, providing them with a living example to follow. His life served as the curriculum for what it means to be a disciple. Ganda naman ang salita. Mismo, ang buhay ng ating Panginoon ang naging curriculum. Ano ba sa Tagalog yung curriculum, mga kapatid? Syllabus, iba naman yun. Yung curriculum, parang yun yung pag-aaralan mo. Sa madaling salita, ang ating Panginoon, ang curriculum, yung buhay niya. Kaya po pala, ang ating Panginoon, siya po ay gumawa ng mga alagad. Pumili siya, ang sabi, kasama po niya yung mga alagad. At ganun din po tayo. Alam niyo, kung tutuusin, tayo po, bilang mga nananampalataya at sinasabi natin tayo mga alagad, ang pinakamahirap yung alam nila yung buhay natin at napakahirap na tayo po ay minsan mag-invest ng ating oras sa kanila. Pero ang Panginoon, ang sabi niya, ang buhay mismo niya ay naging curriculum ng mga alagad. Naniniwala po ba tayo?
na ang buhay natin ang siyang binabasa. Ano po? Ang buhay ng bawat isa ng mga anak ng Diyos, kapag sinabing natin na tayo po ay kanyang mga anak, nagsisimula na po na tayo po ay binabantayan ng ating mga pamilya, kaibigan, kapitbahay, lalo na sa church. Kaya po talaga yung ating pagsunod sa ating Panginoon, talagang una pong nakikita yung ating pananampalataya at yung ating buhay. Ang ating Panginoong Hesus po ay maraming mga alagad. Ano po? Jesus invested deeply in the lives of the 11 disciples at meron pa po siyang 70 and He knew them personally, understood their strengths and weaknesses and tailored His teaching to meet their individual needs. Yun po ang nangyayari na ang ating Panginoong Hesus talaga, yung mga alagad, nakilala po niya. In fact, bukod po dun sa 12, meron pa pong 70 na kanyang pinumit. At pagkatapos, yung 12 po ay doon siya talaga nag-invest. In fact, doon po sa 12, pag titingnan po natin, ang ating Panginoong Hesus, during His time on earth, He had 12 close disciples and 3 even closer disciples. Sino po yung mas malapit sa ating Panginoon? Kasi meron siyang 12. Sino po yun? Palaging binabanggit. Yes, si Peter, James, and John. Sa Mark 3:14, then He appointed 12 that He might be with Him, that He might send them out to preach. Pakibasa nga po natin yan. Then He appointed 12, they might be with Him, that He might send them out to preach. In fact, yung Mark 3:14 po, masasabi po natin parang ito yung naging buhay ng ating Panginoon. Kasi He appointed 12 that they might be with Him and that He might send them out to preach. Kaya kung meron po tayo ngayon, halimbawa, meron verse Mark 3:14. Matandaan po natin ang discipleship or disciple making. Pumili siya ng 12 alagad para makasama niya and then later, mag-isend niya. So, yun po yung ating disciple making po. Meron pong mga halimbawa po ng pagiging alagad maging po sa lumang tipan. Halimbawa, si Moses, bukod po sa ating Panginoong Hesus, meron po bang alagad si Moses? Meron ba siyang kasama? Alam po natin, sino po yun? Si Joshua. Imagine kung wala si Moses na ginamit at kukunin ng Panginoon, pumalit si Joshua. Kaya po dito ay inutusan, tinawag niya si Joshua at sinabing siya magpakalakas at kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya, gagawin din niya kay Joshua. Otherwise, hindi magtutuloy. Ano po? Unless dumating na ating Panginoon. Maganda po, makilala tayo na meron tayong alagad. Siguro, kung matagal na tayo mga Christian, dapat at least masasabi natin na tayo po ay nagkaroon ng mga alagad o mga tinuruan. Si Moses po ay meron. Sino nga po ulit? Si Joshua. Si Elijah. Naalala po ninyo? Si Elijah po, later on, kinuha din ng Panginoon na. Pero hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kasi yung tinatawag na chariots of fire, dinala siya. Pero bago siya kinuha, meron po siyang kapalit. Sino po yun? Si Elijah. Kaya pagkatapos niya, si Elijah po ang nagtuloy ng kanyang ministry. Meron pa po. Si Eli. Si Eli po ay, isa po doon, katrabaho doon sa tabernakulo o sa templo.
sino po yung kanyang naging parang assistant at kasama? Si Samuel. Si Samuel, ang sabi nga, grew up in the temple with Eli to teach him. And as Eli grew old, ayun, Samuel assisted Eli. Tapos ang sabi pa, now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. Alam niyo, kung walang ganito, mangyayari po ang church natitigil. Maaaring pwedeng dumami, pero walang mga alagad na pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Halimbawa, ang mga elders at leaders ng church, o kaya yung mga disciple maker na nandito, kapag tayo po ay hindi nakagawa ng mga alagad, sino po ang magpapatuloy sa atin? So, ibig sabihin, hindi palaging tayo po ay nandito. Tama po? Hindi lamang lugar. Maging po sa atin. In fact, ang church po, nagbabago talaga, no? Hindi lamang yung lugar, kundi nagbabago po yung mga member. Nadadagdagan, tapos yung mga dati, nagkakaedad, then later on, napapalitan. Bakit? Kasi po, talagang yun ang process ng ating Panginoon. Ako, kilala ko sa Amerika, katulad niya, si Rick Warren. Ano po? Sina Kuya, ay umatin po yan. At nung nandito po kayo, talagang binabasa po yung mga aklat din niya. At ang bilis na mago. Ngayon, si Rick Warren po ay ano? Nag-retire na. Imagine. Sino po ang pumalit? Pastor Handy Wood. Meron silang church sa Laguna kung nagkakamali, ano? Yung church nila. At marami pa pong iba na mga pinakikinggan ko. Halimbawa si Chuck Smith. Napalitan na rin po siya. No? At yung kapalit niya, may edad na rin. Si Greg Laurie at saka iba pa, yung kay Chuck Smith, yung anak niya. At si Charles Swindoll, nag-retire na rin. At marami pa pong iba. Si Billy Graham, kilala niyo po. Nasa Lord na. Sino yung pumalit? Praise the Lord. Yung anak niya, kung na nagkakamali. Ibig sabihin, lahat po, saan man lugar, napapalitan. Ako po ba'y mapapalitan? Parang ayaw niyo. Ako po ba'y mapapalitan? Amen, di ba? Ginagaling niya si Kat. Amen. Kasi nagkakaedad tayo. At wala po sa ating mananatili ng matagal. Ayoko naman po, nagpapastor ako, 97 ako. Gusto nyo? Tawagin nyo kay pastor. At minsan, hindi marinig. Hindi po eh. Nagre-retire talaga. Darating po yung time na kung saan talagang yun ang gusto ng Panginoon. Alam mo, ito mabigat. Mas mahirap po, hindi plano ng Panginoon na meron lamang pong isa sa loob ng church na siya yung nasusunod. Walang gano'n. Kaya po, may mga elders, may mga leaders, may mga leader ng mga disciple maker, may mga leaders sa loob ng church. Hindi po ito tinatawag na one-man rule. Ang kalooban ng Diyos, meron pong mga leaders sa loob ng iglesia. Huwag po kayong tatanggap, no? Yung point na kung saan sa church, meron lamang isang sinusunod. At tinatanong nila, pag hindi niya sinabi, oo, hindi, yun ang sinusunod natin, nagkakamali po tayo. Sapagkat ang banal na kasulatan po, ang ating Panginoon, ang tinatawag na Chief Shepherd. Hindi po ako, hindi si Jose, hindi si Rafi, hindi si Kuya, hindi ang sino man, at magiging mga leader pa po dito, hindi. Sama-sama po yan. At yung kalooban ng Panginoon, nagkakasama-sama po kami, ipinapanalangin po namin, at tinatanong natin ang ating Panginoon. At hindi lamang po kami, kundi maging mga babae din po ay meron po silang boses na sabihin ang kanilang kalooban. Ginagamit din po sila ng Panginoon dun po sa ating iglesia o sa iglesia ng ating Panginoon. Sa madaling salita, hindi po tayo nagtatagal. In fact, sa mundo ito, then later po may kapalit. In fact, yung kung unang iglesia ko po doon meron po akong 3 kapalit kagad doon. Bagamat medyo bata pa kami. Kung hindi, kung pahayuin ka ng Panginoon, hindi ka magagamit sapagkat wala pang papalit. Pero salamat, meron po. Nakailang generation na. Nakakalungkot sa loob po ng iglesia.
ang tagal na, ang leader, isa pa lang, or elder, siya lang lagi. Payag po kayo? Ako, yoko. Because ang Bible, ang sabi niya, is elders. Appoint elders. Plurality of elders. Marami pong ganyan. Hindi one man rule. Isa lang po ako doon sa tinatawag ng mga elders o leader ng church. Tayo po ay magkakasama. Amen po? Sapagkat, yun po yung design at plano ng ating Panginoon sa Kanya iglesia. Kaya po yung mga halimbawa binasa po natin, talagang meron silang mga disipulo. Kapag hindi po natin ginawa, ay wala nang magiging leader. Wala nang tatayo. Paano po kung si pastor ay inuubo at may sakit? Sinong tatayo? No? Dapat ready tayo no? Biglang halimbawa, ready na mag-i-speak. Pagkatapos ng vertigo si pastor at di makatayo. Dapat po sa mga leader, sa mga kapatid natin, pwede po silang magtulong. Bakit? Kasi handa sila. Si Pablo po, meron. Sino sa kanya? Marami, pero merong isa. Sino po? Timothy. Parang naglilink nga yung pangalan nila eh. Pag si Pablo, ang malinaw po na kanyang isa sa mga alagad ay si Timoteo. Si Timothy, kaya sabi niya, my true child in the faith. Hindi ko alam, pwede yung mga magulang ni Timothy ang nag-share sa kanya o si Pablo. Pero marami pong talata na si Timothy ay talagang alagad, ginawang alagad at tinulungan ni Pablo. Ano po? Kaya ang sabi niya, ito, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. So, si Pablo, hindi pa na natapos kay Timothy lang. Kasi inutusan siya, entrust, di ba? Invest, deposit. Naalala nyo, last Sunday, nabanggit ko to. So, after Paul, then si Timothy, tapos inuutusan niya na si Timothy. Kaya pala mga kapatid, kapag tayo po ay nag-disciple making, yung inidisipulo po ay darating, sasabihin natin sa kanya, i-trust mo yan sa iba. Kaya talagang magtutuloy-tuloy. Alam mo, pag ito nangyari, in fact, hindi po tayo kasya sa Burger King. Tama ba? Ngayon, maganda po yung papupo natin. May mga ilan-ilan pa po. Pero kapag tayo po ay nag-disciple at in-entrust po natin ito sa iba at nag-share tayo, talagang ang kalooban po ng kanyang spirito, talagang dadagdagan po niya yan. Ano po? Ito pa ang sabi ni Pablo kay Timothy. Preach the word. Basahin nga natin. Want to ready go? Preach the word. Nung binasa ko to, sa ating pong pagdi-disciple, yan ang ginagawa natin di ba? We preach the word. Tapos, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. Parang curriculum, Pag nagsama-sama, ang sarap kasi merong kwentuhan. Naalala ko, nung pong nandito yung isang missionary na nauna na gusto niya magkaroon tayo ng cell group, nandito pa po yung mga katulad ng mga kapatid na kayo, nandito pa kayo ng time na yan Meron siyang tinatawag, kung tandaan niyo pa kuya, meron siyang una ay welcome, tapos ay word, tapos works. Parang yun yung curriculum niya doon sa program namin. Ibig sabihin, merong pagkukumustahan, tapos may Bible study, pagkatapos merong plan. Tayo po, nag-isip kami, ang grupo po, kapag ka nagsimula, may pangalan tayo. As a general, ang sabi po namin is Disciple Making Group. So, ang tawag doon ay DMG. Sabihin nyo nga, DMG. Okay, hindi TNG, DMG. Disciple Making Group. Yun, DMG. Ngayon, bawat grupo po, magkakaroon daw tayo ng pangalan. Kaya mag-isip na kayo ng pangalan. Okay?
So, para madali natin matandaan. By the way, kapag ito po ay sinimulan, halimbawa, kasi po ginagawa na namin to pipili po kami ng mapakasama sa inyo. Okay po ba yan? Pahit po ba kayo? Available pa kayo? Mare, pare, sabi ko pa. Ibig sabihin, kapag po ginawa natin yan, talagang, ay palagay ko po, ito po yung napakasaya at napakaganda. Kaya sisimulan po natin yan. Nandiyan na rin po yung reprove, review, exhort. Di ba? Nangyayari po yan kapag may kasama tayo. Kaya mag-share po natin ang mga prayer request natin, ang mga concern natin, at marami pang mga bagay. Sabi po ni Pablo, ito po ako halos magtatapos. Ang sabi po ni Paul ito, follow my example as I follow the example of Christ. Ganda, no? Follow my example as I follow the example of Christ. May mga pagkakataon, minsan, nagiging challenge po ang discipleship. At minsan, may mga anak ng Diyos ayaw ma-involve. Kasi minsan sinasabi natin, hindi pa ako manago hindi ko pa kaya. Di ba? Nasasabi natin yun. Naalala ko po, no, kay bata, ganun mag-share ka, mag-preach ka, mag-pray ka. Parang ayaw ko po Lalo na po, nung ako po ay natusan ng mga aral, naiiyak ako at saka natatakot ako. Pero actually po, doon tayo lalago. Kapag tayo po ay umiwas ng umiwas, pagtagal natin, hindi po nararanasan natin at hindi natin mararanasan yung kabutihan at kagandahan at paglago ng ating espiritual na buhay. Ang kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita sa buhay natin, mararanasan po natin sa isang tunay na pagsunod sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Natatakot tayo ang tingin natin, parang hindi yata ako mabuting halimbawa. Hindi. Kayo po ay mabuting halimbawa. Pakisabi nyo nga sa katabi nyo, you're a good example. Minsan dinidegrade natin, parang hindi pa ako mature. Hindi po. In fact, marami po sa atin, mga babae at lalaki, tayo po ay nagiging mabuting halimbawa na. Bakit? Marami nang inalis sa buhay natin na hindi maganda nung tayo ay hindi pa nakilala sa ating Panginoon. Kaya huwag kang matakot. You're becoming a good example nung ikaw nakilala sa Panginoon. Di ba? May mga ginagawa po ba tayo at sinasabing hindi maganda? Hindi na, inalis na po natin yan. Kaya po tayo ay handa na. At ang sabi ni Paul, as I follow Christ. So, nagkakaroon ng tuloy-tuloy. Sa John 8:31-32, okay. Anong sabi ng ating Panginoon? Challenge siya naman. If you abide, in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. Ayun, anong sabi niya? Kapag tayo po ay nanatili sa kanyang mga salita, ang sabi, you are truly my disciples. At ang sabi niya, you will know the truth, and the truth shall make you free. Alam po ba ninyo, ang pinakamahalaga na makita natin? Matutunan natin ang kanyang mga salita, yung katotohanan. Hindi lamang po dito kung saan ay itinuturo at pinipreach. Hindi. Ang pinakamabuti po ay nandun tayo dun sa mas maliit na context na kung saan pwede tayong magtanong. Ano po? Doon sa kanyang mga salita. At pagkatapos, mas lalo po natin mauunawaan ang kanyang mga salita. So, ang sabi niya, we must abide in the word o yung salita at utos ng ating Panginoon, and then you are truly my disciples. Kaya po, ang alagad, hindi lang linggo. Pakiulit po. Hindi lang Sunday. Kapag ito'y sinumulan, may mga time po na kung saan we invest time. Kaya siguro parang medyo nahihirapan ng mga maraming mananampalataya. Kasi may time talagang magkikita kayo. Magsasama kayo. Mag-i-invest ka. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. And I tell you, magpapalain po tayo ng ating Panginoon. Ipagkakaloob niya po sa atin yung lahat ng ating pangailangan. Lalo na po
kung tayo ay ginagamit ng ating Panginoon sa pag-invest at sa pagtuturo ng kanyang mga salita sa iba. Kaya in a sense, para tayong mga pastor na ginagamit ng Panginoon sa kanyang mga anak. At pagkaroon natin, paglipas natin, nakikita po natin yung mga kapatid na mga pinalakas at ginamit tayo na sila po yung naging mga alagad ng Panginoon. Napakasarap makita na sila ay lumalaki na mayroong pagkakilala at pagkatakot sa ating Panginoon. Alam mo, challenge pa kung tutusin, kapag tayo po ay lumalago bilang mga magulang, sumusunod po ang mga anak. Then later on po, yung mga apo. Kasi yun po yung calling ng Lord. And then later on, magiging po ating mga environment o yung mga kasama natin sa bahay. Kapag tayo lumalago sa ating Panginoon. Yun po ang dapat mangyari sa atin. So, amen po ba yan? Disciple making. At yan po ay mangyayari na po sa mga susunod na mga dito. Tayo po natin tumayo at tayo po ay mamahasa. I-reflect po natin ang ating buhay bilang hamon po sa atin. Marahil ang mga ganitong mga pagkakataon po at mga mensahe ay maaaring pinag-iisip natin at tinitingnan po natin ang ating mga sarili. Pagkakataon, time na tayo ay paggamit sa ating Panginoon. Panahon na po na isuko natin at ipagkaloob natin sa Panginoon ang lahat. Sapagkat ang Panginoon ay mayroong plano sa buhay ng bawat isa po sa atin. Nais ng Panginoon na gamitin ka at gamitin tayo sa pagpapalago ng kanyang salita at maging sa kanyang mga anak. Panginoon, salamat po sa bagay ito. Salamat po sa inyong salita. At palayo po ito, Panginoon, sa amin at sa bawat isa. Nawa po, makita niyo po kami na kaming lahat ay sumusunod sa lahat ng inyong mga utos at gagawin namin ang lahat ng inyong inutos sa amin. Pagpalain niyo ang Panginoon at yung mga salita sa bawat sa sa amin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayo po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat po kay Clark for the word na yung pinapahayag galing po sa Panginoon. Ngayon po sa ating pagkakaloob ay babasahin po ako galing po sa New Testament. So tatanong ko sa inyo, alam nyo ba kung saang verse na sinabi na magkakaloob tayo every first day of the week? So, what's the first day of the week? Di ba yan ay Sunday, di ba? So, meron akong babasahin. Sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 and 2. Kung meron kayong Bible, ay pwede niyong basahin yan. So, sabi dito, now about the collection for the Lord's people. Actually, pag sinabing Lord's people, ay tayo, anong tawag sa atin? Are we considered the Lord's people? How about yung workers natin, the pastor, the full-time workers? They are also Lord's people, di ba? The missionaries as well. So, sabi dito ni Paul, now about the collection for the Lord's people, do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, so that's Sunday, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collection will have to be made. So, sinabi dito na tayo ay mag-set aside. So, pag sinabing set aside an amount of money, meaning to say, pinaghandaan, di ba? Agree ba kayo doon? Ibig sabihin,
kasama siya doon sa budget natin. Amen? At sinabi dito na sa ibang version is in proportion with our income. So, ibig sabihin nun, hindi lang na pagdating natin dito ay kung ano lang yung madukot natin, kung ano lang yung laman, wala na yata akong sabihin, wala na akong pamasahe. Sabihin natin, next time na lang. So, meaning to say, we are not prepared. Pero kung kasama siya doon sa budget natin, so we know na pagdating sa Sunday, ay bibigay natin dahil nakahanda na. Or nakalagay na yun doon sa supri natin, or sa iba na lagay nyo. So ano yung tinutuno sa atin ni Paul? That we must honor the Lord doon po sa ating mga, yung sa binigay niya sa atin. Of all the wealth that the Lord gave us, we give priority also. Hindi lang yan, maraming verses related to that. Babasahin ko lang yung, binasa ko lang yung certain portion para malinaw na ang pagbibigay pala ay pinaghandaan. Amen? So, ano ba tayo? Bibigay sa Panginoon. Okay? So, I request our deacons to pass the offering. Panalangin natin yung pinagkaloob natin. Yes, Lord, aming Diyos, aming Ama, kami po ay nandito, Panginoon, sa iyong harapan. Alam namin, Lord, na alam nyo kung ano yung nasa puso namin, na aming pagbibigay ay bukas loob, Father God, Lord. Kusang loob. At ito po yung kaloob namin para sa iyo. Dalangin namin na ang kaloob na ito ay magagamit, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo po kami ng kakayahan upang magkapaghanap buhay, upang sa ganon ay meron din po kaming may babahagi doon po sa mga nangangailangan. Salamat po sa kalakasan, salamat po sa trabaho, Lord. Salamat po sa mga negosyo na yung pinagpapala upang kami po ay makapagbahagi, Lord, at makapagkaloob sa iyo. At we know, Lord, that everything that we have came from you. And we acknowledge, Lord, and we honor you, Lord, of all the wealth that you provided us. We pray, Father God, Lord, for those who are in need, financially, Father God, Lord, basically, and everything that we need. Spiritually, Lord, we pray that you provide us, Father God, Lord, for all these needs sa iyong mga anak na nandirito. We praise you, Father God, Lord, and we give thanks in Jesus' mighty name. Amen. Salamat, mga kapatid. At
Well, hindi po ako gustong ipanalangin sapagkat alam ko ay this week uuwi yata si Kuya Rodi, si Ate Marina. No? Pwede pa kayo pumunta din sa harap. Kaya, si kapatid na Marina po ay actually kapatid ni Kuya Rudy, no? At nagulat din ako, nandito si Rachel, no? Dumating din pala. Palapakan po natin. Ayan. Si Nolet, okay, so mamaya, gabi ang gabi. So kayo, dito kayo dalawa. Kailan ba alis nyo? Pwede ba sumama dyan? Okay. Sa Webes, okay. Okay, ang kapatid na Ronnie, siyempre kapatid na Marina po, actually lagi po natin sila kasama kahit anong tayo po ay live streaming at saka nung tayo pinagpasimula. Sila po ay nanonood, dumadalangin at tumutulong po sa atin. No, lagi po silang nandoon at nakalagay, good morning NCCC, ngayon kasama natin sila. Every Sunday kasama natin sila. No? Uwi sila sa Webes, babalik sila Sabado. Ay, di. At kumusta Kuya Ronnie at ano masasabi mo? Ayan, Rachel. Itong church na to, mahal namin to. Kita ba sila? No? Bakit? Mahal na mahal namin. Alam ko ang Panginoon at nagpalala itong simbahan na to. At hindi kasi talaga lalo pa tayong lalago. Kasama niyo po kami sa prayer. So, alam po namin na may magandang balak ang Panginoon. Huwag lang po tayong panghihinaan ng loob. Well, nakaka-encourage po yan at kahit po sila ay nasa Canada ano po, at feeling namin mag-asawa, maging MCCC po, talaga nandiyan sila. Maging sila po yan sila. Next week sila naman uuwi, no? At tapos kasabay din nila sila Maricel at si Sunny. Si Lolit po kasama din po natin, busy po yun sa mga apo niya at saka sa anak niya at mamayang gabi naman yung flight niya. At yung ba, nagpapaganda naman may dumarating, mayroong umaalis. Pangalawa, makikita ulit po din tayo. Na, at pagbalik nila, mas lalo po tayo sana mas marami mga kapatid, of course, at lumalago, katulad ng sinabi nila. Okay? So tayo po na tayo tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito sapagkat kailanman hindi po kayo nagpabaya sa amin. Kayo po ay isang Diyos na makapangyarihan at maibigin sa inyong mga anak. Saan man po kami naroon, andun kayo. Kayo po ang nagpapalakas sa amin, nagbibigay ng aming pangailangan, nag-iingat po sa amin at maging sa mga mahal namin sa buhay. Panginoon, nakita ko po ang inyong pagpapala sa inyong iglesia at sa bawat isang anak niyo na nandito. Maging po yung mga nanonood na hindi namin nakasama, nakita po namin na sila po ay inyong pinalalakas, pinagagaling at pinagpapala sapagkat kayo po ang aming Diyos na tinanggap at sinasamba. Salamat po sa mga kapatid po namin galing sa abroad. Ngayon kasama po namin, praise the Lord. Salamat sa inyong pag-iingat sa kanila. Sa umaga pong ito, dinadalangin po namin mga kapatid po namin uuwi ng Amerika at Canada. Una na po ang kapatid na Lolit. Ingatan mo po maging ang kanyang biyahe. Kung papaano po siya ingatan, papunta doon, pabalik dito, at papunta ron o ron kayo mag-iingat sa kanya. At ngayong umaga, dinadalangin ko po ang kapatid na Rolling, Marina, ang kanilang biyahe sa Webes, pabalik po ng Canada, pabalik po sa kanyang mga anak, at maging sa kanilang apo o Lord, iingatan po niyo sila. Salamat po sa fellowship, salamat po sa relasyon na meron kami, at salamat po sa kanilang pagiging committed o Lord, maging dito man sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Salamat po sa kalakasan pinagkaloob nito sa kanila papunta sa amin. Ingatan po niyo sila, i-bless mo po sila. Nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Nawa ang Panginoon ay magbibigay ng kagalingan sa inyo. Ang lahat ng inyong pangailangan ay pagkakaloob ng Diyos. Iingatan kayo ng ating Panginoon. Katulad ng ating narinig, bigyan kayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng ating pangailangan, sa Diyos na siyang umiibig sa atin at nagbibigay ng kagalingan sa atin at pag-iingat maging sa ating mga mahal sa buhay.
God bless you in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless po sa inyong lahat. Lord, you are good and your mercy endureth